Mula sa channel ni Sa Iyong Araw mga kapatid, magre-reaction video na naman tayo rito. Nakakakilabot, nandito na pala si Pope Benedict XVI ayon sa Biblia. Mga kapatid, binasa ko lang yung title nito. Medyo maselan ito. Batay pa lang doon sa thumbnail na nakikita natin. No? So tayo mga kapatid ay magre-reaction video lamang tayo at magbibigay ng komentaryo. Pero syempre, pwede rin kayo mag-comment. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kay Sa Iyong Araw mga kapatid. At syempre, kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ayon sa Biblia, nasa na daw ngayon si Pope Benedict? Nahimlay na nga mga kaibigan ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI. At for the first time sa history ng mga Papa na isang Papa rin ang nag-bless kay Pope Benedict XVI na walang iba kundi si Pope Francis, at mahigit na 100,000 na mga Catholics ang nag-attend sa burial ni Pope Benedict XVI sa St. Peter's Basilica. Si Pope Benedict XVI mga kaibigan ay namatay sa edad na 95 years old bago pumasok ang bagong taon, ang taong 2023. Ngunit ang nakapagtataka mga kaibigan at isang katanungan din na bumabagabag sa akin kung si Pope Benedict XVI ba ay nasa langit na o nasa purgatorio o nasa impyerno. May mga Well mga kapatid, no, para maging clear lang, tayo ay hindi naniniwala sa purgatorio dahil yan ay walang basehan, no? Walang basehan yan sa Bible. Siyempre, pare-para tayong Kristiyano mga tol, nagbabasa tayo ng Bible at wala ka matatagpuan sa Bible na salitang purgatorio. Okay, ewan ko kung saan nanggaling yung salitang purgatorio at bakit pinapaniwalaan yun, no? Langit at impyerno lang, walang purgatorio. Nagsasabi na o nasa purgatorio o nasa impyerno. May mga nagsasabi na siya raw ay nasa langit na. May mga nagsasabi rin na siya daw ay nasa impyerno. Ngunit ang iba naman ay hindi sigurado kung nasa na siya. At sinasabi nila na siya raw ay nasa purgatorio. Atin itong pag-usapan mga kaibigan kung nasaan na nga ba si Pope Benedict XVI ngayon. Malamang nasa base libingan sa banal na kasulatan. Atin itong pag-usapan ng malalim mga kaibigan. Ito base sa banal na kasulatan, no? Pag namatay daw ang tao mga tol, yung kaluluwa niya didikit sa katawan kasamang malilibing. Pero yung espiritu babalik sa Diyos. No, ewan ko kung may kukontra, pero siguro meron nga talagang kukontra kasi isa lang naman daw ang espiritu at kaluluwa. Pero batay sa Bible, no, magkaiba yun eh, yung espiritu at saka yung kaluluwa. No, ang kaluluwa kasi alimbawa, ang hayop, wala naman siyang kaluluwa. No, ang binigyan ng kaluluwa tao, espiritu babalik sa Diyos yan. Yung kaluluwa maiiwan sa libingan mga tol, no? Tuloy natin. Atin itong pag-usapan ng malalim mga kaibigan. Magandang topic to Ang Roman Catholic Church ay pinanghahawakan na ang mga tao ay ayaw pang mamatay dahil ayaw pa nila na pumunta sa impyerno, at ang iba naman ay ayaw talaga nilang pumunta sa langit. Kaya naka-mindset na hindi dapat paghandaan ang kamatayan dahil meron namang tinatawag na purgatory na kung saan dito pinipurge o linilinis ang mga kasalanan ng mga nahimlay daw sa kamatayan. Wala sa Bible. Nandito raw ang mga tao na hindi naman masama at hindi rin mabuti, na kumbaga tama lang, nasa neutral ground. Kaya nga naman ang mga mahal sa buhay, ang gagawin nila ay ipapanopena ang kanilang mga mahal sa buhay, ipapadasal na sana sila ay hindi hantong sa impyerno, kundi sila ay makapunta sa langit. At ang mga paghihirap ng mga mahal sa buhay na nahimlay na nasa purgatorio ay marireduce sa pamagitan ng panalangin at pagbabayad ng mga penance para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Ang katekismo ng Roman Catholic Church ay explicit patungkol sa purgatorio. Ika pa dito sa Catechism of the Catholic Church, New York Doubleday, 1995, page 291. All who die in God's grace and friendship but is still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary
to enter the joy of heaven. At ika pa dito, it states too that their suffering can be alleviated by the prayers of their loved ones, as well as by other acts on behalf of the dead. The church also commends almsgiving, indulgences, and works of penance undertaken on behalf of the dead. Ito pa ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, page 291. So yung pala'y doktrina no ng relihiyong Katolisismo mga tol. Nasa libro kasi nila yung binasa ni Sa Iyong Araw. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan at babasahin sa banal na kasulatan na binabanggit mga kaibigan sa Ecclesiastes 9 verse 10. Ito naman sa Bible, yung kanina sa libro ng Katoliko sa Catechism, ito naman sa Bible. So tingnan natin yung kung meron bang pinagkaiba o merong pagkakapareho. Tingnan natin. Sa banal na kasulatan na binabanggit mga kaibigan sa Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever your hands finds to do, do it with your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Napakalinaw mga kaibigan na kanyang binabanggit dito sa banal na kasulatan na pag ang tao ay namatay, Wala ay na. dito na nagtatapos ang lahat. Nagtatapos na ang wisdom, nagtatapos na ang knowledge. Kaya naman habang nabubuhay pa, ay dito natin gawin ang mga bagay na kailangan natin gawin upang maihanda ang ating sarili sa judgment ng ating Panginoon. Oo mga kaibigan. Sa madaling salita, no, habang nabubuhay ka, gawin mo na daw with all your might, no? Gawin mo na yung mga tama. Kasi kapag namatay ka, halimbawa namatay ka sa pagkakasala, mga kapatid, wala nang device, wala nang knowledge, wala nang wisdom, mga tol, o hindi ka pwedeng ipanalangin ng kahit na sino man dahil kung sino ang nagkasala, yun din ang magbabayad sa kanyang kasalanan. Sa madaling salita, mga tol, kahit ipanalangin ka pa o kahit ipagdasal ka pa ng buong mundo, mga tol, basta namatay ka na, wala nang magagawa doon. Alright? Hindi ka na maililigtas o hindi na mababago ang pasya sa'yo dahil wala ka na patay ka na 'di ba? Hindi ka na pwedeng ipanalangin ng iba, hindi ka na pwedeng ipagdarasal ng iba na sana wag ka mapunta sa impyerno, sana mapunta ka sa langit. Wala nang ganoon, no? There's no device sabing ganoon. So tuloy natin. 'Yun ang sabi sa Bible, mga tol. May handa ang ating sarili sa judgment ng ating Panginoon. Oo mga kaibigan, may tinatawag na judgment. Binabanggit sa Hebrews 9 verse 27. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Napakalinaw mga kaibigan Hahatulan. na pagkatapos ng kamatayan ay wala nang mangungumpisal. Hindi na mawawala ang mga kasalanan. Dahil dito nagtatapos ang ating desisyon. Kumbaga, tinatawag ito na close of probation. Ang probation mga kaibigan ay ibinigay ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay pa. Ngunit sa kamatayan ay wala nang pagkakataon, Wala na. nang knowledge, wala nang wisdom, wala nang pakiramdam. Kaya naman mga kaibigan, wala nang pagpapatawad ng mga kasalanan dahil ang kaligtasan ay personal. Kaya binabanggit sa Hebrews 9 verse 27, pagkatapos na ikaw ay mamatay, ay hahantong ka na sa paghukom o tinatawag na judgment. Ang turo ng purgatorio ay kinukumbine nito ang isang pagan notion. Pero nasa Bible din, no, kapag ikaw ay namatay, mananatili ka sa libingan. Okay, yun ang nakalagay sa Bible, mananatili ka sa libingan hanggang sumapit ang araw na itinakda upang hukuman ng buong daigdig, mga tol. No, sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, no, yung mga maliligtas, sila yung unang bubuhayin na mag-uli para isama sa kaharian ng Panginoon, 'di ba? Yung mga nagkasala, mananatili sila sa libingan hanggang 1,000 taon bago sila buhayin. Pero yung mga nadatnang buhay, yung mga buhay pa, di pa namamatay, yung mga maliligtas doon na agawin. Pero yung mga nadatnang susunugin, susunog talaga yun, mga tol. Tas after 1,000 years, bubuhayin ulit yung mga yun, no? Bubuhayin ulit yung mga yun para, yun na, tanggapin na yung kaparusahang itinakda. Ano yung kaparusahang itinakda? Batay din sa Bible yun, mga kapatid, batay sa Bible. Yung kaparusahang itinakda ay isusunugin sa dagat-dagatang apoy. Bibigyan ng ng walang kamatayan yung mga maliligtas, di ba? Eternal life. Eternal life, bibigyan sila ng ganun. Pero yung mapaparusahan, mga kapatid, baka kasi iniisip ninyo, okay, pag naparusahan, susunugin, o di patay na, tapos na, ganun lang kadali. Hindi ganun, mga tol, no? Kung pagbabasehan mo ang Bible, nakalagay dyan,
araw at gabi, walang kapahingahan, susunugin ka magpakailan-kailanman. Meaning, sa madaling salita mga kapatid, no, wala ka na rin kamatayan. Hindi ka na rin mamamatay. Pero araw at gabi walang kapahingahan mong mararamdaman yung init, yung pagkapaso, 'di ba? Napasubukan mo na mapaso siguro sa mga may init na bagay, 'di ba? Napakasakit. Yung pa kayang sunugin ka, 'di ba? Ilublob ka sa dagat-dagatang apoy. Araw at gabi walang kapahingahan. Yung tipong gustong-gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamatay-matay. Sinusunog ka doon kasama ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Yun ang nakabatay sa Bible, mga tol. Ay kinukumbay nito ang isang pagan notion ng isang nasusunog na impyerno na kung saan ang mga pagano noong unang panahon ay kanilang ipinapanalangin ang kanilang mahal sa buhay na namatay na sila nawa ay hindi masunog sa impyerno. So sa turo pala ng pagano yun, no, yung mga purgatorio. At saka nakikita natin sa mga painting, di ba, parang in charge pa yung mga diablo, sila yung magpaparusa sa mga taong masasama, which is mali rin naman kung pagbabasehan natin ng Bible dahil sa araw ng paghuhukom kasama ang diablo, kasama silang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang turo na ito ay napakalaking salungat sa turo ng Biblia dahil binabanggit sa Biblia, mga kaibigan, sa Ecclesiastes 9 verse 10 na ang isang taong namatay ay wala ng buhay, wala ng nalalaman at wala ng knowledge. At napakalinaw, mga kaibigan, na hindi pwedeng i-transfer ang kasalanan sa ating mga mahal sa buhay. Wait lang. Dito rin sa binasa ni sa iyong araw, mga tol. Marami tayong matututunan dito Nalalaman at wala. Ayun, mga ngaral 9:10 sa Bible din to, magandang balita Biblia, mga kapatid. Number 10. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong nakakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Sa madaling salita, mga tol, kung maniniwala ka sa Bible, hindi rin totoo yung tipong ang tao na matay tapos babalik ang kaluluwa niya magmumulto. No, walang ganon. No, kasi nakalagay dito sa patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Kaya yung mga nakikita mong nagmumulto, di ba? Nagpaparamdam, yung kamag-anak mo nagpapakita sa'yo, hindi na totoo yun, no? Kung naniniwala ka sa Bible. Diba? So hindi na totoo yung mga multo kasi wala ka ng kaisipan. Paano pa mag-iisip yung kaluluwa, diba? Nung nabubuhay siya, mahina siya, tas nung namatay, doon pa siya nagkaroon ng kapangyarihan, diba? Para makagante. Isa pa, tuloy natin. Ng knowledge. At napakalinaw, mga kaibigan, na hindi pwedeng i-transfer ang kasalanan sa ating mga mahal sa buhay. Binabanggit sa Ezekiel 18 verse 20-22, the soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Malinaw din, no? So walang ibang pwedeng humingi ng tawad kundi yung nagkasala lang. Hindi ka pwedeng ihingi ng tawad ng mga naiwan mo dito sa buhay, no? Dito sa mundo. Halimbawa, namatay ka na, wala nang pwedeng ibang humingi ng tawad kundi ikaw lang. Ang problema, patay ka na, wala na, tapos na. Kaya sabi kanina, kung nabubuhay ka pa, gawin mo yung mga dapat mong gawing tama. But if a wicked man turns from all his sins which he has committed, keeps all my statutes, and does what is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. None of the transgressions which he has committed shall be remembered against him, because of the righteousness which he has done, he shall live. Totoo nga, mga kaibigan, napakalinaw na binabanggit dito sa banal na kasulatan na ang isang tao ay hindi pwedeng ipasa ang kanyang mga kasalanan sa kanyang ama o sa kanyang ina, sapagkat habang ikaw pa ay nabubuhay, dito mo na ipagpatawad ang iyong mga kasalanan, hindi sa tao, kundi sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo lamang, siya lamang ang ating pinakamataas na pari, siya lamang ang ating pari. Binabanggit dito sa Hebrews 4 verse 4-16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses,
But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Napakalinaw mga kaibigan na hindi natin kinakailangan na tayo ay magkaroon ng ibang pari maliban sa ating Panginoong Hesus, dahil siya lamang ang tunay na makakatulong sa atin patungo sa langit na bayan. Ang tanong ay mga kaibigan, ano ang mangyayari kay Pope Benedict XVI na siya ngayon ay namatay na? Binabanggit mga kaibigan sa Ecclesiastes 9 verse 5 to 6 kung ano ang mangyayari sa kanya. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Their love and their hate and their envy have already perished, and forever they have no more share in all that is done under the sun. Oo mga kaibigan. So nakalagay din dito, no, for the living know that they will die, but the dead know nothing, di ba? Ang patay daw wala nang nalalaman pa. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, yung galit nila, yung pagseselos nila, yung pag-ibig nila, have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. So wala na silang bahagi dito sa mundo mga kapatid, no? So sa madaling salita din sa mga naniniwala sa mumu, no? Wala na. Hindi na, nakalimutan na nila yung pagsiselos, yung pag-ibig, at nakalimutan na nila nga kung sino sila eh. 'Di ba? Kasi wala na talaga, 'di ba? At wala na silang bahagi dito sa ilalim ng araw o dito sa mundong ibabaw mga tol. Lahat ng kanilang mga memories ay makakalimutan. Ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay wala na. Ang lahat ng kanilang mga alaala ay wala na rin mga kaibigan. At wala na rin ang kanilang pagmamahal, ang kanilang hatred, at lahat ng kanilang mga feelings, sapagkat sila ay patay na. Ang tanong, ano ang mangyari sa katawan niya? Ecclesiastes 12 verse 7, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God Yon. who gave it. Binabanggit dito mga kaibigan. Yun nga, yung espiritu babalik. Ang salita na tayo ay nilalang ng Panginoon sa pamagitan ng dust of the ground at spirit na binabanggit mga kaibigan sa orihinal na teksto. Ang salitang spirit ay base sa Hebreo na tinatawag na ruach, na ang ibig sabihin ay hininga. Hininga ng Diyos mga kaibigan. Binabanggit dito, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God. Ang spirit, ang hininga na ipinahiram ng ating Panginoon sa mga tao ay babalik sa ating Panginoon. Ang hininga ni Pope Benedict XVI ay naibalik na sa ating Panginoon. Yan, at dahil dun sa talatang yun, no, walang sinisino dyan mga kapatid. Lahat ng tao, ang tao ay makasalanan ka man o hindi, mga tol. Yung espiritu mo kapag ikay namatay na, babalik yan sa Panginoon. Pero yung kaluluwa, yun ang huhusgahan pagdating ng Judgment Day. Okay, yung kaluluwa, mismo yung tao rin mismo, kasi pag sinabing kaluluwa yun na yun eh, yung mismong tao mga kapatid, no, yun yung kaluluwa, yung espiritu mo, yung hininga mo, babalik yan sa Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Pero yung kaluluwa o yung mismong tayo mga tol, yun ang huhusgahan o paparusahan o maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya magkaiba yung dalawang bagay na yun mga tol, no? Lagi natin tatandaan, espiritu o kaluluwa. Kasi nakalagay sa Bible, ang espiritu ay babalik sa Panginoon. So walang sinabi rito, ang espiritu ng makasalanan ay pupunta sa impyerno, hindi na babalik sa Panginoon. Wala naman sinabing ganun eh. So meaning sa lahat ng tao yon. So kung iisipin mo, mababalik naman pala sa Panginoon, ibig sabihin kahit gumawa ka ng masama, pag namatay ka, babalik din sa Panginoon yung espiritu mo. Maling-mali yun, di ba? Napakalinaw yun kung gagamitan mo lang din ng isipan, mga tol. At ang kanyang katawan ay mananatili sa lupa hanggang sa Judgment Day. Yon. Hanggang sa Judgment Day. Yun na yan mga kapatid, no? So hindi rin totoo yung sabi-sabi na kapag ikaw ay namatay, huhukuman ka na agad kung ikaw ay pupunta sa langit o sa lupa. O kung ikaw ay hindi naman makasalanan o hindi naman din mabuti, nasa purgatorio ka muna at ipagdarasal ka ng mga naiwan mo para mapunta ka sa langit at hindi ka mapunta sa impyerno, which is
labag din naman yun sa kasulatan sa Bible na sinasabi rin ni sa iyong araw. Kapag namatay ang isang tao, yung espiritu ay babalik sa Panginoon at yung kaluluwa natin at yung katawang tao natin ay maiiwan sa lupa, mananatili dyan hanggang sa sumapit ang araw ng paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom o tinatawag na Judgment Day, mga tol, doon na titignan yung mga nagawa mo nung nabubuhay ka. Titignan kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit at pag wala ka doon, mga tol, alam mo na, punta ka sa impyerno, 'di ba? At yung mga maliligtas pupunta sa langit. Yun pa lang 'yon, no? Isang basihan mga kaibigan na ang spirit ay hininga ay mababasa natin sa Job 27 verse 3. As long as my breath is in me and the Spirit of God is in my nostrils. Ang hininga, ang spirit, ang ruwak, ito ang hininga ng ating Panginoon na ipinahiram niya sa atin. At bakit nga ba mga kaibigan nagkakaroon ng kamatayan? Dahil binabanggit sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Oo mga kaibigan, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Dahil noong unang panahon, nagkasala na ang ating mga magulang na si Adan at si Eva. Ngunit tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus nang dahil sa Kanya ay meron tayong pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Oo mga kaibigan. Saka ang tinubos ng Panginoong Hesukristo ay yung kaluluwa, hindi yung espiritu. Kasi regardless nga kung ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, drug lord ka, pag namatay ka, yung espiritu mo babalik dun. Panginoong Diyos. Pero yung kaluluwa mo, yun ang paparusahan kung ikaw ay makasalanan. May buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoong Hesus. Dahil binabanggit mga kaibigan sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Yan yung sinabi ko kanina. Yung mga maliligtas, sila muna yung unang bubuhayin. At yung mga nadat ng buhay ay aagawin na lang at sasalubungin ng Panginoon sa hangin. Di ba? Pero yung mga paparusahan, after 1,000 years, saka pa lang sila bubuhayin. Mga tol. No? Totoo na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas. Sad to say, hindi lahat ay nasasakop nung pagtutubos na yon. Dahil nakalagay din sa Bible kung gaano karami ang parurusahan, sindami ng buhangin daw sa dagat. Binabanggit dito mga kaibigan sa teksto na darating ang pagkakataon na babalik ang ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon at una niyang bubuhayin ang mga namatay kay Kristo. At hindi lamang yan, sapagkat hindi lahat ng mga tao ay mamamatay, sapagkat binabanggit dito mga kaibigan na tayo mga buhay, kung madadatnan natin ang ating Panginoon na tayo buhay, ay mananatili tayong buhay magpakailanman dahil hindi lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. At mangyayari ito mga kaibigan pagdating ng ating Panginoong Hesus na ang mga buhay kasama ng mga namatay kay Kristo, sila ay lilipad sa mga alapaap upang imit ang ating Panginoon at tayo dadalhin sa kanyang paraiso sa langit na bayan. Oo mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoon sa atin at walang katotohanan na si Pope Benedict mga kaibigan ay nasa langit na o siya man ay nasa impyerno o nasa purgatorio, dahil si Pope Benedict XVI ay siya ay nasa sementeryo lang. Oo mga kaibigan, nasa libingan. Hindi totoo na ang mga namatay ay nasa langit na o nasa purgatorio o nasa impyerno, dahil binabanggit sa banal na kasulatan Tama. na sila ay nasa mga libingan pa. Dahil ang logic nito mga kaibigan, kung darating ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon, sino pa ang bubuhay niya? Sino pa ang dadalhin niya sa langit kung ang lahat pala ng mga tao na namatay ay nasa langit na? Tama, napakagandang logic mga kapatid, di ba? Nakalagay naman sa Bible Pagdating niya, yung mga maliligtas ang unang bubuhayin. Ngayon, kung ikaw maliligtas at namatay ka, napunta ka na sa langit, ano pang bubuhayin, di ba? Tama nga naman mga tol. Hindi ba't sumasalungat ito sa turo ng Biblia na darating ang Panginoon at bubuhayin niya ang mga patay
at dadalhin sa langit na bayan? Mhm. Kung nasa langit na pala ang mga taong namatay, ay bakit pa siya darating sa pangalawa? Tama. Oo mga kaibigan, ito ang katotohanan na itinuturo ng Biblia na binabanggit sa John 8 verse 32. At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay nga mga kaibigan, The habang truth tayo will set you nabubuhay, free. nais ng ating Panginoon na ibigay natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ikumpisal natin ang lahat ng ating mga pagkakamali at talikuran ang kasalanan. At tanggapin natin si Kristo mula ngayon dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan sa mundong ito at buhay na walang hanggan sa hinaharap. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, obviously mga kapatid, hindi kami pareho ng religion ni sa iyong araw, 'di ba? Dahil para sa akin, 'di ba, para sa amin, ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas, pero hindi siya ang Diyos Ama. Okay mga kapatid. No, pero tama doon, sinasang-uyunan ko yung sinabi niya tungkol sa mga namatay. Kasi yun ang topic mga tol, saan napupunta ang tao pag namatay? Halimbawa, saan napunta si Pope Benedict ngayong siya ay patay na? Umpisa pa lang ng video, sabi ko sa libingan. Kasi nandoon naman talaga, okay? Dahil yun ang nakalagay sa Biblia, walang purgatorio. Pag namatay ka, hindi agad huhusgahan papuntang langit o papuntang impyerno. Sabi ko nga kanina nakalagay sa Bible sa umpisa ng videong to, no? Nakalagay sa Bible na mananatili ang iyong katawan sa libingan hanggang sa sumapit ang araw na ikalawang paghuhukom, di ba? Ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus sa paghuhukom o sa Judgment Day. At yun naman talaga di ba? Sabi nga kung babalikan mo yung logic na sinabi rito ni sa iyong araw, ano bang bubuhayin kung nahusgahan na agad, kung nasa sementeryo na o nasa langit na? Ba't pa siya babalik dito para kunin o para tubusin yung mga maliligtas, di ba? Ngayon yung sinabing madadat ng buhay, syempre kasi mga tol, darating ang araw ng paghuhukom sa araw at oras na hindi natin inaasahan. Pwedeng ngayon, 'di ba? Dumating siya, syempre buhay pa tayo, meaning hindi na tayo makakaranas ng kamatayan dito sa lupa, no? Aagawin na lang tayo kung tayo ay maliligtas, no? Kung ikaw ay naniniwalang maliligtas ka. Well, hindi natin alam 'yan mga tol, 'di ba? Maliban na lang kung isa ka sa tinubos, 'di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami tayong natutunan, no? Ako nga po pala si Shobal D. Peace out.